Mga boss baka naman, mabasbasan niyo ako, sa pamamagitan ng pag-subscribe, at paki-like na rin, salamati. Medyo magaling siya at may matipunong pangangatawan, kaya malamang mga 27 na taon na lang ang kailangan niyang magsanay. Iniisip ni Marne na kung gagawin niya iyon, mawawala na lahat ng mga pangunahing quest. Isa pa, hindi siya isang henyo tulad ng inaasahan niya sa kanya. Para makalabas sa sitwasyong ito, kailangan niyang sabihin sa kanya ang isang nakakumbinsing bagay. At gayon nga ang ginawa niya, noong nakaraan sa ilegal na fighting building, tinanong ni Carmen ang isa sa kanyang mga tauhan kung ilan sa kanila ang natitira. Ipinaliwanag ng lalaki na May 24 pang natitira na may 3 malubhang na sugatan at 11 na bahagya lamang ang mga sugat. Sigurado si Carmen na hindi inaasahan ng kanyang kapatid na mangyayari ito dahil 16 na ang namatay. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada at naisip na mas mabuti pa kung nagdala sila ng mga elite forces. Biglang, ang lupa ay nagsimulang manginig at mula sa isang pader ay lumabas ang isang demonyong mukhang alimango na handang pumatay sa sinumang makakasalubong nito. Napansin ni Carmen na ito ay isang demonyo, ngunit mas maliit ito kumpara sa nakita nila sa Eratico. Gayunpaman, hindi ito isang madaling kalaban. Kaya, sinabihan niya ang mga lalaki na lumayo ng mas malayo at tinawag si Sahida dahil sila ang magpapakaladkad sa halimaw ng matagal hanggat maaari. Upang makapagtakbo ang mga sundalo, itinapon ni Sahida ang isa sa kanyang mga sibat ng diretsyo sa mata ng demonyo at sumugod, na pinapangyari sa kanya na siphain ang halimaw. Habang inaakit ni Sodja ang atensyon nito, lumapit si Carmen at matagumpay na nahiwa ng malalim ang demonyo. Nang makita nitong nasa disadvantage na ito, nagsimulang tubuan ng hindi mabilang na mga ulo ang demonyo, na nagpapabalik sa dalawang umaatake dahil sigurado silang ayaw nilang maipit sa anumang ginagawa nito. Sa isang malakas na hiyaw at makademonyong sigaw, pinalabas ng demonyo ang isang pagsabog ng yelo sa buong lugar, ngunit nakatakas si Carmen sa takip sa tamang oras. Nakatakas din si Sahida, ngunit naabutan ng atake ang isang bahagi ng kanyang braso, na hindi naging problema dahil pinagputol-putol-en. Iya ang yelo at muli siyang sumugod. Sa mas malaking galit, umakyat si Sahida sa ibabaw ng halimaw at patuloy na sinasaksak ito ng paulit-ulit, na nagpapangyari rito na magmakaawa habang tinatawag ang mending needle. Medyo nalito si Sodja at tumigil ng isang segundo, na nagpapangyari sa demonyo na maglabas ng toneladang mga karayom at itapon ang mga ito sa mga bangkay at tao sa paligid. Ang mga nataman ay hinayla papunta sa demonyo na nagpapautos si Carmen na mag-retreat. Sinubukan ni Sahida ngunit bigla siyang tinamaan sa binti na nagpahirap sa kanyang makagalaw. Sa kabutihang palad niya, nakita ni Carmen kung paano ito nangyari kaya agad niyang pinutol ang sinulid bago mahayla si Sahida. Nagsimulang gibe ng demonyo ang bubong sa itaas ng kanilang mga ulo, na nagpapangyari kay Carmen na tipunin ang lahat ng kanyang lakas upang hadlangan ang mga debris na babagsak sa kanila. Binigyan nito ang demonyo ng pagkakataon na siya'y atakihin ng toneladang karayom, na nagpapangyari sa kanyan. G sumigaw sa sakit ng matamaan siya, iniisip ni Merrick ang sasabihin sa kanyang dating amo upang hindi niya na ipagpatuloy ang proposisyon sa pagsasanay. Ngunit nang nais niyang sabihin ito, biglang may naganap na pagsabog sa likuran nila. Kaya tinanong ni Merrick ang Caesar de Tisa kung hindi ba siya dapat pumunta at tingnan kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag niya na may nakasalubong siyang isang tao sa kanyang pagpunta sa lugar na ito. Tiyak na mauna itong makarating doon. Kaya pakiramdam niya ay hindi na niya kailangang pumunta dahil tiyak na aasikasuhin niya ito. Tinanong ni Merrick kung sino ang pinag-uusapan niya at naobserbahan ng Caesar de Tisa na ito ay ang Black Wolf na si Anthes Valtos. Ikinagagalak ni Carmen na makita ang kanyang ama na agad na pumutol sa kanyang mga panali at nagtanong kung nakakalakad pa siya. Kumpirmado ni Carmen na kaya niya, na nagpapangyari kay Anthes na sabihing dapat umalis na siya dahil siya ang papatay sa halimaw na ito. Sa isang talong ekspresyon, sumang-ayon si Carmen at dahan-daang umalis kasama si Sahida. Biglang mula sa ibaba ay may puting ahas na lumabas, isa pang demonyo, na humingi sa kabilang demonyo na ibalik ang mahalagang bagay na may malaking masamang hangarin, dahil tila ito ay napakahalaga sa ahas at tea. Inanunod nito ang dalawang demonyo na nagsimulang maglaban. Gayunpaman, tila itong babae ay si Curiosity na sumugod sa isang atake ng galit matapos nakawin ng kabilang demonyo ang kanyang mahalagang bagay.
Nang makita na magtatagal ang kanilang laban, naglabas si Ants ng isang malakas na atake sa demonyong alimango, na naputol ang isang bahagi ng ulo nito, na nagpapangyari sa kanyang umakyat dito ng madali. Nang makita siya ni Curiosity, nagmakaawa siya na huwag siyang gawin ng anuman, dahil masisira ang kanyang bagay kung magpapatuloy siya sa pag-atake ng ganito. At hindi niya nakikita dito ang isang taong maaaring kausapin. Gayunpaman, nakikita lamang niya ang isang demonyo na handang wasakin ang lungsod na kanyang ipinangakong protektahan. Pinuputol niya ng malinis ang dalawang ulo ni Curiosity at iniisip na sa huling ulo na ito, matatapos na ang lahat. Iniisip ni Curiosity na siya ay sobrang sinuwerte, dahil kung hindi dahil sa ganid na taong ito, mababawi niya ang kanyang mahalagang bagay. Kailangan ba niyang talikuran ito at umurong para lang mailigtas ang kanyang sarili? Ang kailangan lang niya ay kaunting tulong, marahil mula sa Priest of Corruption. Mula sa kahit saan, ang saserdote ay nawala at inatake si Anthes, na naging isang kaaya-ayang sorpresa para kay Curiosity. Nagsimula silang magpapalitan ng mga suntok sa lupa, at napansin ni Anthes kung gaano karaming enerhiya ng pagpatay mayroon ang babaeng ito. Sinubukan niyang pindutin ng mas malakas na lakas, ngunit nagpangyari lamang ito na pareho silang maibalik, at si Anthes ay napunta sa isang pader. Matapos kumalat ang alikabok, tinanong niya sa kanya kung bakit niya ginagawa ang isang bagay na tulad nito. Sinabi ng sacerdotisa na curious lang siya sa kanya dahil siya ay tila ang pinakamahusay na especially adero sa hilagang rehiyon, o ganoon ang sinasabi ng lahat. Napuna niya na kung ito lang ang gusto niya, maaari silang maglaban sa ibang pagkakataon dahil ngayon ay kailangan niyang protektahan ang kabisera at ang mga residente nito mula sa mga halimaw na ito. Tinutuya siya ng sacerdotisa. Tila ang kanyang pinakamahusay na talento ay hindi ang kanyang paggamit ng espada kundi ang kanyang walang tigil na daldal. Nang makita na ang babaeng ito ay hindi makikinig sa katwiran, naging seryoso siya, na nagpapangyari sa kanya na maging seryoso rin. Sa sandaling magbanggaan sila, ang buong lugar ay sumabog sa lakas. Mapapanood lamang ni Curiosity ang dalawang master ng espada na naglalaban sa leeg ng bawat isa. Ngunit biglang si Merrick, na nakasuot na ngayon ng kanyang arena attire, ay lumitaw at nagtanong kung ano ang dapat niyang gawin. Pinasalamatan niya ito mula sa kaibuturan ng kanyang puso sa pagiging narito. Ngunit hindi kailangan ni Merrick ng pasasalamat. Kailangan lang niya ng mga utos. Habang umiiyak, ipinaliwanag ni Curiosity na ang halimaw na kanyang kinakalaban ay may banal na relikya na ninakaw mula sa kanya. Mayroong isang bagay sa loob ng banal na relikya na pagmamay-ari ng kanyang anak na babae. Iyon lang ang gusto niya. Maaaring makuha niya ang natitira. Sinubukan ni Merrick na hanapin ang banal na relikya sa loob ng demonyo, ngunit ito ay halo-halong may toneladang iba pang mga pagkadyos. Kaya kahit na i-cut niya ito ng libu-libong beses, mahirap hanapin ang eksaktong lokasyon ng banal na relikya. Sinabi niya ito kay Curiosity. Ngunit naniniwala siya sa kanya. Naniniwala siya na mahahanap niya ang kanyang mahalagang bagay. Kahit na may ganoong tiwala, iniisip ni Merrick na mahirap ito. Ngunit biglang, lumitaw si Mother sa harap niya. Tila gusto niyang tumulong sa paghahanap. Habang nag-transform si Mother sa kanyang anyong tao, kumpiyansa niyang sinabi na makakatulong siya sa kanyang paghahanap kahit na sa ganitong eni. Oh, ngunit sinabi ni Marne na masyadong mapanganib para sa kanya na maging ganito. Ipinilit pa rin niya na tutulong siya sa ganitong paraan. Kaya pinulot niya siya dahil hindi niya talaga maaaring tanggihan. Ngunit kung ang mga bagay ay naging masyadong mapanganib, dapat siyang bumalik sa isang kamay agad dahil hindi niya mapanganib ang kanyang kapakanan. Sumigaw si Curiosity na tutulong din siya. Habang sinisimulan niyang palibutan ng kanyang katawan ng halimaw, na kahit walang ulo ay sumusubok na gum. Antay dahil buhay at malakas pa ito. Bumaba si Merrick mula rito at humawak sa kanyang sarili gamit ang espada, na nagsasabi kay Mother na dapat siyang humawak ng mahigpit dahil tiyak na ito ay magiging isang maalon na biyahe. Habang siya ay nakakapit, gayunpaman, isang maliit na malamang nilalang ay lumitaw at sinubukang makarating sa kanya, ngunit madali niya itong pinutol sa kalahati. Sa kasamaang palad, hindi ito ang tanging nilalang dahil hindi mabilang na nagsisimulang lumitaw mula sa katawan ng demonyo, na sumusubo. Kay na protektahan ang kanilang host. Nang makita na ito ay nakarating na dito, inactivate ni Merrick ang kanyang Text of Corruption.
At habang ang mga nilalang ay sumugod, dumaan si Merek sa lahat ng mga ito sa pamamagitan ng isang suntok, na agad na pumatay sa kanila. Ang paggalaw na ito ay nagbigay din kay Mother ng pagkakataon na hanapin ang item dahil napansin niya na ito ay malapit sa ulo na dapat ay mayroon ang demonyo. Binati siya ni Marnie at napuna na hahawakan niya ang kanyang ulo para sa kung gaano siya kahusay, ngunit pipigilan niya ito dahil mas marami nang halimaw ang umaatake sa kanila ngayon. Inas-ikaso niya ang isa sa pamamagitan ng paghagis ng kanyang espada sa ulo nito at pagkatapos ay sinabi kay Curiosity na nahanap nila ito. Ang item ay malapit sa hiwa sa leeg. Pinasalamatan niya sila sa paghahanap nito ng napakabilis at sinabi na kakainin niya ang lahat maliban sa kanyang leeg. Sinimulan niyang gawin iyon habang tinutuya ang gawa ng tao na demonyo dahil siya ay wala ng iba kundi isang mananamba ng isang talunan mula sa langit at naglakas loob siyang H. Amakin siya ng ganito. Habang patuloy na tumatakbo si Merek sa kahabaan ng demonyo, kalaunan ay nahanap niya kung saan nakatago ang item sa gabay ni Mother. Kaya nagsimula siyang maghukay para dito sa katawan ng demonyo hanggang sa wakas ay nahanap niya ito, ang maliit na lockbox. Napansin din niya na walang mga kamay sa paligid dito o hindi nila maabot ang lugar na ito. Ito ba ay dahil sa banal na relikya na ito o may iba pa? Sinabihan siya ni Mother na magmadali dahil wala silang oras para mag-aksaya ng oras na ganito, na sang-ayon si Merek. Kaya sinabi niya kay Curiosity na nakuha nila ang item na labis niyang pinasalamatan. Hindi niya sapat na mapasalamatan ng tapat ngunit sinabi rin niya na dapat silang bumaba mula doon dahil tatapusin niya ito. Sinabihan ni Merek si Mother na ibalik sa kamay, na ginawa niya, na nagpapangyari kay Merek na tumakbo palabas doon sa loob ng isang segundo. Ngipi ni Curiosity at sumigaw sa mga kalangitan para sa mending needle. Nagtatago siya sa mga langit tulad ng isang duwag na ganid. Ngunit ipinangako niya, kahit na sa kanyang huling hininga, hindi niya kailanman iginagalang siya. Para sa ginawa niya ngayon, maghihiganti siya. Habang nagsisimula siyang kainin ang demonyo, tumalon palayo si Merek at nakatanggap sa tamang oras upang makita na ang mga backup ay dumating, handang patayin ang anumang hindi hugis tao. Iyon ay nang makita nila ang demonyo, si Curiosity, na kumakain sa kabilang demonyong nilalang. Nagtago si Marak dahil ang pagtatanong sa kanila ngayon ay mas masahol pa dahil hindi niya maipaliwanag ang lahat sa kanila. Patuloy na nakikipaglaban ang sacerdotisa kay Enthes sa kanilang mga atake na sumisira sa lupa sa tuwing nagbabanggaan sila. Ngunit nang mapansin niya na umalis na si Merek, umatras na lang siya at tumayo ng tahimik, na nagtatanong kay Enthes kung ano ang ginagawa niya. Habang siya ay bumantong hininga, sinabi niya na ngayon ay maaari na niyang gawin ang anumang gusto niyang gawin, dahil ang dahilan kung bakit sila nakikipaglaban sa una ay ligtas na nakaalis. Tinanong niya kung ano ang kinakalat niya, ngunit alam na ang babaeng ito ay masyadong mahiwaga upang makakuha ng isang tuwirang sagot, at napapansin na kailangan niyang panagutan ang ginawa niya ngayon. Tinanong ng sacerdotisa kung paano iyon, dahil hindi niya iniisip na siya ay matatalo sa isang tao na tulad niya. Ang isa sa mga tauhan ni Enthes ay nagdala sa kanya ng kanyang Molotov sword, at inutusan ni Enthes na arestuhin ang sacerdotisa sa harap niya ng may paggalang hanggat maaari. Siya ay isang eksperto, kaya hindi niya dapat galitin siya sa anumang paraan kung nais niyang matiyak na ang kanyang ulo ay nakakabit pa rin sa kanyang katawan. Agad na sumang-ayon ang sundalo at may pag-aatubiling lumapit sa sacerdotisa habang napapansin na kailangan niyang arestuhin siya dahil tusan siyang gawin ito. Kaya, dapat siyang makipagtulungan ng mahinahon dahil nangako siya na hindi niya ito gagapangan ng masyadong mahigpit. Sinabihan siya ng sacerdotisa na maghintay at nagsimulang maghalungkat sa kanyang mga bulsa, sa wakas ay nahanap ang hinahanap niya, isang papel. Ibinigay niya ito sa sundalo na agad na nabigla sa mga nilalaman. Humingi ng paumanhin ang sacerdotisa sa kanya dahil tila ibinigay niya sa kanya ang isang guhit ng kanyang magandang alagad dahil hinahanap niya ito dati. Bago pa man magtaka ang bantay kung sino ang lalaking iyon, hinayla ng sacerdotisa ang tunay na bagay na nais niyang ibigay sa kanya. Isang papel na nagsasab na anuman ang gawin ng may-ari ng dokumento, hindi maaaring papanagutan ng kaharian sila. Tinanong ng lalaki kung ito ay totoo. Ngunit sinabi ng sacerdotisa na hindi niya ito ipakikita sa kanya kung ito ay peke. Mayroon pa itong tatak upang patunayan na ito ay totoo. Tinanong ng lalaki kung saan niya nakuha ito,
at naalala niya na pumatay siya ng isang masamang Diyos na mananamba noon at nakuha ito mula sa noon hari dahil siya ay tila tagapagligtas ng kanyang kaharian. Kaya ibinigay niya ito sa kanya bilang isang gantimpala. Sa gayon, naniniwala siya na maaari na siyang magpatuloy sa kanyang masayang paraan dahil mayroon siyang mga lugar na pupuntahan at mga tao na makikilala. Patuloy na tumatakbo si Mara sa mga pasilyo ng gusali, na umaasang makalabas sa lalong madaling panahon. Ngunit iyon ay nang sumugod sa kanya si Curiosity at muling pinasalamatan siya ng paulit-ulit sa kanyang ginawa. Gusto niyang pasalamatan siya ng higit pa. Ngunit bago pa man magpatuloy ang mga bagay, pumagitna si Mother at tiningnan si Curiosity na may luha sa kanyang mata. Dahil dito, niyakap na lang siya ni Curiosity at patuloy na ginawa ito hanggang sa si Mother ay halos mahirapan sa huminga dahil sa yang patuloy na yakap. Dinrag sila ni Curiosity sa dining hall kung saan nakaupo si Mother nang nakalugmok. Ngunit lumapit si Curiosity na may ilang mainit na tsaa at cookies para sa kanila na malinaw na gusto ni Mother ng para sa kanyang sarili. Habang kumagat si Mother sa isa sa mga cookies, nahulog siya sa cookie heaven at nagsimulang kainin ang lahat ng ito ng sunod-sunod. Tinanong ni Curiosity kung ano ang sinabi niya at napansin ni Marak na sinasabi lang niya na ang mga ito ay napakaganda. Maaaring huli na upang bigyan siya nito, ngunit narito ang kahon na gusto niya. Muling pinasalamatan sila ni Curiosity. Alam niya na marami siyang pasasalamat, ngunit talagang ibig sabihin niya ito. Tinanong ni Merrick kung nasaan ang kanyang anak na babae at sinabi ni Curiosity na matagal na siyang patay. Gayunpaman, hindi niya kailangang magdamdam tungkol dito dahil ang kanyang anak ay tao lamang at nabuhay noong sinaunang panahon ng imperyo. Mas magiging kakaiba kung siya ay buhay. Tinanong ni Merrick ang tungkol sa kanyang asawa, ngunit sinabi ni Curiosity na wala siya nang may-ari niya ang Kay. Atawa na ito, siya ay buntis na sa kanyang anak. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon, na nagsasabi sa kanila na hindi niya ito binubuksan para sa lahat. Sa loob ay may nakabalangkas na guhit ni Curiosity at ilang iba pang mga trinket na nakakalat. Karaniwang sinisikap ng mga demonyo na iwasan ang pagkakaroon ng mga anak sa mga katawan na kanilang sinasakop, dahil ang kanilang layunin sa buhay ay tamasahin ang mundo ng lubusan bago tuluyang umalis. Ngunit kapag nagdala ng isang anak sa mundong ito, hindi maiwasang mahalin nila ng walang pasubali at magkaroon ng attachment. Ngunit ang attachment na iyon ay nagiging kalungkutan. Ang kalungkutan ay nagiging masyadong malaki, at dahil sinasakop nila ang mga katawan upang makaramdam ng mabuti, gugustuhin nilang iwasan iyon. Tinanong siya ni Marak kung bakit niya ipinanganak ang batang iyon. Ngunit syempre, curious lang siya. Hindi ito karaniwan, bagaman, dahil ang ibang mga demonyo ay may posibilidad na gawin ito rin, kahit isang beses. Gayunpaman, nagawa niyang ipanganak ang kanyang maganda, kahangahangang anak na babae, si Silent. Tiyak na hindi niya alam ito, ngunit ang espada na dala niya noong unang beses na nagkita sila, ang may mga ngipin, ay ginawa ng kanyang anak na babae, kahit na hindi niya talaga nais na magmayabang Jackal dito. Nanggigilalas si Merrick dito, at hiniling sa kanya ni Curiosity na ilabas ito upang ipakita sa kanya ang isang kapana-panabik na bagay. Ginawa nga niya ito, at nagsimulang magsalita si Curiosity ng mga kakaibang salita na nagpaaktibo sa espada, at nagsimula itong magpakita ng mensahe, ng kanyang minamahal na inang si Alicia, at ang ika-6 na nilikha ng pinakamahusay na panday ng imperyo na si Silent. Tinanong ni Merrick kung may iba pang mga natatanging tampok ang espada, ngunit hindi alam ni Curiosity kung saan hahanapin. Gayunpaman, since anak niya ang gumawa, maaaring ito'y konektado sa kanyang iba pang mga likha. Mahilig talaga siyang gumawa ng mga kakaibang bagay, kahit na minsan ay napaka-outlandish ng mga ito. Tinanong ni Merrick kung ayaw din niya ng espadang ito dahil gawa ito ng kanyang anak. Ngunit sinabi ni Curiosity na hindi, dahil ang pinakamahalaga sa kanya ay ang personal na ibinigay ng kanyang anak. Ang iba pang mga bagay na ginawa nito ay para gamitin ng ibang tao. At kahit nakunin niya ang bawat gamit na iyon, hindi niya gagamitin dahil natatakot siyang masira ang mga ito. Alam niya na hindi iyon ang nais ng kanyang anak para sa kanyang mga likha. Nagsimulang hilahin ni Mother ang robe ni Marak at may sinabi, kaya tinanong ni Curiosity kung ano ang kailangan nito. Ipinaliwanag ni Marne na gusto pa niya ng mga cookies na inihain sa kanila.
Kaya, sinabi ni Curiosity kay Mother na sa pangalawang drawer sa kaliwa ng kusina, maraming cookies. Pwede siyang kumuha ng kahit ilan. Habang naglalakad papunta sa kusina, napansin ni Curiosity na ang cute nito, ngunit ngayon ay hindi niya alam kung paano ipakita ang pasasalamat sa kanya. Baka gusto niya ng masayang gawin. Nangako siya na maibibigay niya ang isang napakagandang treatment. Tumanggi agad si Marne at sinabihan siya na huwag magsalita ng mga ganoong salita sa harap ni Mother dahil baka gibe nito ang buong bayan. Sinabi ni Curiosity na sayang, ngunit maaari pa siyang magbago ng isip anumang oras dahil hindi siya nagbibiro tungkol dito. Pagbalik ni Mother, nagtataka si Curiosity kung ano ang ipagkakaloob sa kanila. Inilapag niya ang mga cookies at nagsalita sa pamamagitan ng pagsasali ni Marax. Kung talagang nagpapasalamat siya, bigyan sila ng gintong barya na katumbas ng bilang ng mga cookies na mayroon siya. Nagustuhan ni Curiosity kung gaano ito ka-realistic, ngunit sa kasamaang palad, magigipit sa pera daw. Kailangan ding ayusin ang underground arena at ang sirang mata. Hindi rin niya gustong magbigay lang ng pera sa kanyang mga tagapagligtas dahil nawawala agad iyon. Kaya kailangan niyang maghanap ng espesyal na bagay na ibigay sa kanila. Una niyang naisip na sumama sa kanila sa pakikipagsapalaran, ngunit hindi siya mahilig sa labanan at sigurado siyang may magbubuwis ng buhay sa kanyang tabi tulad ng nangyari hanggang ngayon. Doon niya naalala na mayroon siyang isang bagay, kaya tumakbo siya para kunin ito. Habang ginagawa niya ito, tinanong ni Mother si Merrick kung pwede siyang magbaon pa ng mga cookies, na sinabi ni Merrick na itatanong niya. Bumalik si Curiosity at ibinigay sa kanila ang isang brown na supot. Pagbukas ni Merrick, ito ay isang susi sa sinaunang guho. Sa tingin niya, ito ay angkop na gantimpala para sa kanila, at higit sa lahat, naglalaman din ang guho ng isa sa mga likha ng kanyang anak. Pagkatapos ng lahat, pinapaalam na ni Curiosity ang mga ito na may dalang bag na naglalaman ng cookies at iba pang mga bagay na naisip niyang isama. Nagpasalamat sina Marak at Mother sa mga regalo, at tinanong ni Merrick kung magkikita pa sila muli. Sinabi ni Curiosity na nagsaya siya ng medyo sobra. Hindi gumagana ang kanyang mata ngayon, kaya kailangan niyang lumabas sa kabisera ng sandali. Nakikita ito ni Merrick bilang isang palm, kaya sinabi niya na ingatan niya ang sarili. Ngunit bago siya umalis, sinabi sa kanya ni Curiosity na patuloy na maging mabuti sa ina ng katiwalian. Dapat niyang ipagpatuloy ang kanyang ginagawa upang manatiling nakangiti si Mother. Tumalikod si Marne at sinabi na gagawin niya iyon kahit hindi niya sabihin. Habang umaalis, iniisip ni Curiosity na ang bagay na nasa guho ay makakatulong ng malaki sa kanila. At kung sakaling mabawi ng ina ng katiwalian ang lahat ng kanyang banal na kapangyarihan, ang mga Diyos sa langit, lalo na An Gago na magnanakaw na nagnakaw ng regalo ng kanyang anak na mending needle, ay maghahirap sa kanilang ginawa. Natutuwa si Dekia na makita si Merrick na maayos, at sinabi niyang naayos ng mapayapa ang lahat, ngunit nandito kaya ang Caesar de Tisa para hanapin siya. Sinabi ni Dekia na hindi. Nakatanggap lang siya ng mensahe mula kay Carmen at ngayon ay nandito na sila. Tinanong ni Marak kumusta na sina Carmen at Zahida. Ipinaliwanag niya na hindi sila malubhang nasugatan, ngunit sa narinig niya, hindi rin gaanong maayos ang paggamot. Dahil nandito na siya, nagpa siya si Merrick na puntahan at tingnan kumusta na sila. Tuwang-tuwa si Carmen na makita siyang buhay at malakas. Ikinagagalak din ni Merrick na masigla ito, ngunit sinabi niyang hindi siya malulungkot sa ganitong klaseng sugat dahil iilang beleng buto at pasa lang ang kailangan nang ayusin. Walang hindi kayang ayusin ng isang saserdote. Ang totoong problema sa lahat ng ito ay si Zahida dahil nakipaglaban din siya at siya ang pinaka-naapektuhan. Sinabi ni Zahida na hindi naman gaanong malala. Kailangan lang niya ng healing priest dahil hindi naman siya ganoon kasama. Hiniling ni Marak na ipakita nito ang kanyang bukong-bukong. At nang gawin niya, nakita nga niya ang inaasahan niya, isang halo-halong banal na kapangyarihan ng masasamang Diyos. Ito ang dahilan kung bakit hindi magamit ng saserdote ang kanyang kapangyarihan sa kanila. Tinanong niya si Mother kung kaya nitong ayusin ito, na kinumpirma nito, ngunit kung kokolektahin lamang nito ang banal na kapangyarihan mula sa relikyang nakuha nila. Sa palagay ni Marak, hindi nila ito magagawa rito dahil may lalantad ito. Kaya kailangan talaga nilang pumunta sa mga guho at gawin ito doon. Medyo isolated iyon at hindi madarama ang banal na kapangyarihan. Sinabi sa kanya ni Carmen na huwag mag-alala dahil lumalabas na humihina araw-araw ang mga banal na kapangyarihan sa loob nila.
Bagamat sinabi niya na magtatagal bago sila tuluyang gumaling. Tinanong ni Marne kung gaano katagal, at ipinaliwanag ng kasintahan ni Carmen na maaaring abutin ng mga buwan o taon, ngunit iyon ay kay Carmen lamang, dahil mas malala ang kay Sodja. Naghahanap sila ng mga paraan para maalis ito upang hindi ito magtagal. Humihingi ng paumanhin si Carmen dahil hindi na nila maaaring ipagpatuloy ang pag-e-escort kay Dekia sa ganitong kalagayan. Sinabihan niya silang huwag mag-alala at mag-focus na lang sa paggaling. Sinabi ni Merrick na dahil nasa usapan na sila, siya at si Dekia ay mawawala ng ilang araw dahil may naisip siyang paraan para alisin ang mga banal na kapangyarihan sa kanila. Tinanong niya kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit sinabi niya na hayaan na lang. Nagpasalamat si Carmen dahil talagang pinakamabuti ito kahit na ayaw niyang istorbohin ito ng sobra. Anyway, may kailangan din silang pag-usapan ng pribado. Niringgan niya ang kanyang kasintahan kaya naman hinayla nito palayo si Dekia. Ipinaliwanag ni Carmen na walang babaeng mas mabait pa kay Dekia, kaya dapat niyang samantalahin ito para lalong lumapit sa kanya dahil mukhang nagugustuhan din siya nito. Sinabi ni Sodja na akala niya ay magkasama na sila, ngunit sinabi ni Marks na wala namang namamagitan sa kanila, habang sumisigaw ng malakas si Mother. Nagsabi si Carmen na ito na ang kanyang pagkakataon dahil talagang mabuting babae siya. Habang naglalakad sila papunta sa tavern, sinabi ni Dekia na nasasabik siya sa pakikipagsapalaran na ito, kahit na delikado ang pagpunta ng silang dalawa lang, ngunit naniniwala siyang iingatan niya ito kung may mangyari man. Pagdating nila sa tavern, nakaupo na ang Cesar de Tisa at hinihintay sila at sinabing umupo na si Merrick dahil matagal na niya itong hinihintay. Ginawa iyon ni Merrick, ngunit sa kabilang side umupo, na ikinagalit nito. Napansin ni Merrick na na-late ito, ngunit ipinaliwanag niyang dahil may hiningi sa kanya ang reyna ng Hilagang Kaharian. May mga masasamang sumasamba sa Diyos na kumakalat sa Hilagang Capital Region. Kaya hiniling nito na alisin niya ang mga ito. Natural, sasama siya. Kaya dapat mag-empake na siya. Gamit ang medyo makapangyarihang tono, sinabi ni Merrick na hindi siya sasama dahil kabaliktaran iyon ng kanyang direksyon. At may dapat siyang gawin doon anuman ang mangyari. Labis na nalungkot ang Cesar de Tisa ngayon dahil dinaanan niya ang lahat ng kahihiyan at pagsisikap para matupad ang hiling niya. Mali ba ang narinig niya? Marahil, sinabi ni Merrick na sinabi niya ang ibig sabihin niya, at agad na umiyak ang Cesar de Tisa dahil hindi siya makapaniwalang ginawa niya ito. Sa kanya, sinabihan niya itong tumigil sa pagpapanggap dahil alam niya ngayon na kaya nitong umiyak kung kailan niya gusto. Pinili ng Cesar de Tisa na kunin ang kanyang espada at sinabing ang luha ng babae ay sandata niya. Sinabihan niya itong ilagay ang dalawang kamay sa mesa ngayon, at kung susubukan nitong patayin siya at i-drag siya roon, magagalit siya ng sobra. Nang medyo ayaw, itinapon niya ang kanyang espada at sinabing ayaw niyang gawin iyon. Ngunit alam ni Merrick na talagang gusto niyang gawin iyon. Sinabi ni Merrick na hindi talaga siya makakasama sa ngayon. Ngunit kapag natapos na niya ang kanyang layunin, babalik siya sa kanya. Ipinangako niya. Pinag-isipan iyon ng kaunti ng Cesar de Tisa, ngunit tinanggap ang kanyang panukala dahil medyo mabait ito, kaya maaari na siyang bumalik at gawin ang kanyang mga bagay. Ngunit iyon lamang kung sapat siyang malakas para hindi mabit ng iba. Kinuha niya ang kanyang espada at napansing maganda ang bakuran ng inn, perpekto para sa isang light spar, kaya dapat magmadali siya at ihanda ang kanyang espada. Pagdating ni Marne sa bakuran, sinabi ng Cesar de Tisa na simple ang mga kondisyon. Gagamitin niya ang lakas na mayroon siya. Kaya, dapat subukan niya at patayin siya gamit ang pinakamagaling niyang kakayahan. Pumosisyon si Marne at bago pa makapagsalita ang Cesar de Tisa, sinubukan niya agad na atakihin siya, isang bagay na tila ginagawa rin niya dati. Ngumiti sila sa isa't isa bago yayain ng Cesar de Tisa na sumugod siya, at patuloy na inatake ni Merrick ng paulit-ulit, ngunit hindi tumatagos ang kanyang mga atake. Habang pinapalayo niya ang lahat ng ito ng perpektong tempo, tinanong niya kung ano ang pinakamahalagang salik sa pagiging eksperto. At sinabi niya na ito ay ang husay sa paghawak ng espada na nahon sa rurok at isang toned na katawan. Ipinaliwanag niya na mga pangunahing pangangailangan lamang iyon. Kung iyon lang ang kailangan, hindi sana siya naging isa pagkatapos lamang humawak ng espada ng 5 taon. Sinabi ni Marks na maaaring medyo mayabang ito minsan, ngunit sinabi niyang totoo lang iyon.
Anyway, ang pinakamahalagang bagay para sa isang eksperto ay ang isipan dahil kailangan nilang magawang mag-impyerno ng anumang espada sa kanilang kalooban. Pagkatapos lamang yun magiging posible para sa kanya ang imposible. Upang maging isang eksperto, kailangan ng kanyang isipan na ganap na walang iba. Gayunpaman, tila medyo umaasa siya sa isang bagay. Ano ba ito? Hindi masagot ni Merrick dahil hindi niya masabi tungkol sa ina at sa tuwing muling nabubuhay siya, lumalaki ng lumalaki ang kanyang pagdepende sa autoridad na iyon. Napansin ng sacerdotisa na dapat alam niya ang sinasabi niya, at sinabi niyang oo. Napansin niya na noong una ay natuwa siya nang matagpuan niya ito, ngunit naging malamig ang kanyang puso nang magbanggaan ang kanilang mga espada. Tinanong ni Marne kung ibig sabihin yun ay malayo siya sa pagiging eksperto, ngunit sinabi niyang parang may puso siya ng isang ina, dahil pakiramdam niya ang anak na pinalaki niya ay ninakaw ng ilang ahas na babae. Napansin ni Marne na medyo partikular ito, kahit para sa kanya. Ipinaliwanag niya na hanggat umaasa siya ng ganoon, hindi niya siya pipilitin sa anuman, ngunit dapat tanggapin niya ito. Ito ay isang sinaunang relikyang singsing na nakuha niya mula sa Sacred Flame Sect. Ang taong may itim na singsing ay palaging malalaman kung nasaan ang isa. Tinanggap ni Merrick ang kanyang regalo at pagkatapos ay tinanong kung paano siya naging eksperto at isang sacerdotisa kung ganon. Ipinaliwanag niya na ang pagiging sacerdotisa ay hindi nagmumula sa paniniwala lamang. Ito ay parang ang isang tao ay naging pari dahil binigyan sila ng autoridad na gawin ito. Kahit na ang mga eksperto ay nakikita ang mga Diyos bilang isang bagay higit sa anupaman. Hindi sila naaapektuhan ng mga simpleng bagay tulad ng emosyon. Iyon mismo ang dahilan kung bakit kinuha niya siya bilang alagado kahit na napansin niyang gumagamit siya ng evil god divinity. Iyon ang dahilan kung bakit dapat maging eksperto din siya dahil magagawa niyang pag-iba-ibahin ang kanyang tunay na emosyon at ang mga inilagay ng Diyos sa loob niya. Nagulat si Marne na alam niya ito sa lahat ng oras. Ngunit kung ganoon, bakit hindi na lang siya kumuha ng ibang alagado na mas nakikinig at palaging nasa tabi niya? Sinabi ng sacerdotisa na madali lang. Pinalaki siya upang maging espada ng Flame Sect. Isa lang siya nang hindi namamalayan. Pagkatapos ay nakilala niya siya at ang kasiyahang naramdaman niya noong magkasama sila ay higit pa sa naramdaman niya sa buong buhay niya. Matapos niyang mawala siya, ang kanyang kalungkutan ay naging mas malaki. Kaya hindi na siya makakabalik sa mga malungkot na araw na iyon nang wala siya dahil mahalaga siya sa kanya. Nagdudulot lamang siya ng kasiyahan sa kanya. Bumalik sa pulong ng Dragon Prince, inaatake ang kanyang utusan ng mga kidnapper dahil sa tingin nila kasalanan niya na nawala ang prinsesa. Patuloy siyang tumatakbo habang nagdarasal na may darating na magliligtas sa kanya. Kung gagawin nila, hahalikan pa nila ang puwet nito kung kailangan. Biglang, may pagsabog na nangyari at dumating ang Dragon Prince para iligtas siya. Tinanong niya kung para sa dahilan ba iyon, at nagtaka ang prinsipe kung bakit siya nandoon kung hindi iyon ang kaso. Dapat sumunod na siya dahil kailangan na nilang umalis. Tuwang-tuwa ngayon ang utusan sa kanya, at napansing maglilingkod siya sa kanya habang buhay. Ngunit narinig ng prinsipe ang sinabi niya tungkol sa paghalik sa puwet, kaya hindi niya dapat isipin ang gumawa ng ganoon sa kanya, o kung hindi, pupo. Tulan niya siya sa dalawa. Dumating sina Dekia at Marak sa mga coordinate ng mga guho, ngunit tila nakaampo na ito ng ilang tao. Iminungkahi ni Dekia na gambling niya ang mga ito gamit ang apoy, ngunit sinabihan siya ni Marak na huwag dahil baka masunog niya ang buong kagubatan. Susubukan muna niyang kausapin ang mga ito, ngunit dapat handa siyang mamagitan gamit ang mahika. Pumunta si Marnet sa mga gwardiya na agad na handang makipaglaban, ngunit ipinaliwanag niya na siya ay isang pari ng preservation at hiniling na alagaan ang ilang mountain bandit sa lugar na ito. Sinabi ng gwardiya na dapat niyang bitawan ang kanyang sandata kung nais niyang pumasok, ngunit hindi ito magagawa ni Marak hanggang sa makilala niya kung bandito sila o hindi. Sinabihan siya ng gwardiya na umalis, ngunit napansin ni Merrick ang paraan ng pagsasalita nito at napansing mage ito. Hiniling niyang magdala ito ng mas makatwirang tao, na ikinagalit ng mage, kaya sumugod ito, ngunit binigyan lang ito ni Merrick ng isang head thud at inihagi sa lupa. Napansin ni Dekia na inaatake siya at sumamo ng tubig habang nagsisimula ring sumamo ng kidlat para makuryent ang lahat.
Nagsimula siyang magpalit ng kanyang atake sa katulad na paraan ng isang tiyak na Super Saiyan dahil malapit na siyang labanan ang lahat, tama ba? Biglang, isang babaeng may malaking sungay ang lumabas mula sa kampo at nagpasalamat sa mga Diyos para sa tubig dahil matagal na silang hindi nagkaroon. Ngunit doon niya napansin ang dalawang estranghero na nakatayo doon. Nagpakilala si Merrick at pati na rin si Deikia. Nagpakilala ang babae bilang Foserina, ang kapitan ng Royal Archaeology Team. Isang pagpapala ang pagkikita na ito dahil ang kanilang mga mage ay hindi bihasa sa water magic, kaya talag. Ang nagpapasalamat siya na gumawa sila ng tubig. Magpapaumanhin din siya para sa hayop na iyon. Fire niya agad iyon kung hindi lang ito isang mage. Ngunit anyway, paano nila nahanap ang lugar na ito? Dahil palaging itinatago sa pinakamataas na lihim ang mga paghuhukay. Sinabi ni Marne na nahanap nila ang lugar gamit ang isang susi. Nasabik si Fasirina nang marinig ito at tinanong kung maaari ba siyang sumama, ngunit sinabi ni Marks na hindi ito posible. Muli ang salita ni Foserina. Ayaw niyang pumasok agad. Pagkatapos niyang makuha ang anumang kailangan niya, gusto niyang makuha ang susi pagkatapos. Hindi pa sumagot si Merrick, ngunit tinanong ni Foserina kung ano ang alam niya tungkol sa mga guho. Sinabi ni Marks na alam niya ang kasing dami ng karaniwang tao. Ipinaliwanag niya na ang mga guho ay maaaring may uri sa dalawa. Ang isa ay ang uri na nakahiwalay at maaari lamang maabot ng susi habang ang isa ay inilibing sa ilalim ng lupa. Ang layunin ng excavation team ay ibaba ang huli. Gusto lang nilang malaman ang relasyon sa pagitan ng mga guho at ng mga item sa loob. Sa gayon, sumang-ayon si Marne na ibigay sa kanila ang susi, ngunit pagod na sila paglabas nila. Kaya, gusto niya ng masisilungan man lang. Ipinangako ni Foserina ang ilan, ngunit nagtaka si Marnak kung hindi ito magdudulot ng mga problema sa mga tao sa kanilang headquarters. Sinabi ni Foserina na wala siyang dapat alalahanin dahil ito na ang lahat ng archaeology team. Tinanong ni Marak kung bakit kakaunti sila. Napansin ni Foserina na hindi sila kumikita ng pera dahil hindi sila madalas makakita ng mga relika, kaya hindi sila nakakakuha ng maraming sponsorship. Matapos ang usapan nila, ginamit ni Deikia ang susi para buksan ang portal habang pinapanood. Nang iba, pagpasok nila, nakarating sila sa isang napakagandang lugar na may magandang tanawin. Ngayong nag-iisa na siya, magagamit ni Merrick ang divinity para gumawa ng bagong autoridad. Nagsimulang konsumihin ni Ina ang divinity mula sa relika at mula sa kanilang imbakan para gumawa ng sandata. Tuwang-tuwa si Merrick na magkaroon nito da ang espadang ito ay nagpapasama sa lahat ng mahawakan nito anuman ang mangyari. Ngunit sa kasamaang palad, tila naaapektuhan din siya nito dahil nahulog ang kanyang braso. Medyo nag-aalala si Deikia sa kamay ni Marak, ngunit sinabi niya na gagaling ito sa lalong madaling panahon, kahit na mukhang hindi ganoon ngayon. Biglang, lumabas si Ina sa isang mas matured na anyo at niyakap si Merrick dahil ayaw nitong makita siyang nasasaktan. Nagulat siya sa kanyang growth spurt, ngunit mas nag-aalala ito sa kanyang kamay at tinanong kung masakit ba. Sinabi ni Marak na ayos lang, at doon nagkaroon ng magaling na ideya si Deikia para hawakan ni Ina ang espada. Isinasaalang-alang na matured na siya, dapat ay medyo agile siya at hindi masasaktan ang kanyang kamay dahil ang kanyang sariling divinity ang ginagamit. Nag-aalala si Marne na masaktan siya, ngunit iginiit ni Ina na gawin niya ito. Kaya, sinabi ni Merrick na dapat subukan nila ito at tingnan kung gagana. Isinuman niya ang talam at may kumpiyansa sa kanyang mga mata, hinawakan ito ni Ina ngunit nagsimula itong saktan siya. Kaya agad niyang itinapon ito sa lupa sa takot. Nagsimula siyang umiyak at agad na pumunta si Merrick para aliwin siya dahil hindi niya dapat sisihin ang kanyang sarili para dito at palagi siyang nandyan para sa kanya. Nakakita ito ng kakaiba ni Deikia dahil siya ang ina ng katiwalian, tama. Kaya paano siya nasaktan ng kanyang sariling autoridad? Inisip ni Ina na sinusubukan niyang ilibak siya. Kaya may bago siyang sinabing salita. Ikaw iminungkahi ni Marks na dahil hindi pa niya nabawi ang lahat ng kanyang divinity. Ngunit anyway, tuwang-tuwa siya na may bagong salita na siyang masabi ngayon. Hindi niya dapat masyadong alalahanin ang hindi paghawak ng talim dahil ang pagiging nandito niya ay higit pa sa sapat para sa kanya. Naantala ni Deikia ang kanilang usapan sa pamamagitan ng pagsasabing mukhang gumaling na ang kanilang mga kamay, kaya dapat pumasok na sila.
Sumang-ayon si Marak at hiniling kay Ina na i-summon ang katiwaliang higanti, na lumabas mula sa isang malaking portal, handang mag-rumble. Bumati si Marak, umaasang maayos ang lahat, at sumigaw ang higanti habang ini-stretch ang kanyang mga kalamnan. Pagkatapos ay hiningi ni Merek na hawakan muna ito ang talam, at ginawa iyon ng higanti. Ngunit sa lalong madaling panahon, nagsimula siyang makaramdam na nasisire siya ng katiwaliang tao. At sigurado, nahulog din ang kanyang kamay. Medyo galit ang higanti kay Marak dahil pinagawa niya ito sa kanya, na humingi ng paumanhin para dito, ngunit dapat pumasok na sila sa mga guho ngayon. Nauna ang higanti at nanggulo sa lahat ng dako at nagtaka si Deikia kung ano ang dapat nilang gawin. Sinabihan siya ni Marak na magmasid lang dahil wala sa kanila ang may kakayahang makadetect ng mga bitag. Kaya dapat hayaan nilang mag-rampage ang higanti dahil aalisin nito ang anumang mga bitag. Habang nakikipaglaban ito, parehong nakaramdam sina Merek at ng higanti ng bagong presensya, isa pang B. Atong Golem, at tinanong ni Deikia kung gagamit ba siya ng kanyang mahika. Sinabihan siya ni Marak na maghintay muna, dahil medyo resistant sa mahika ang mga higanti. Napansin ng higanti na ang golem ay katulad ng mga dating nagbit sa kanya, kaya pinalakas siya ng kanyang pagnanais na maghiganti at sumugod. Parehong ang higanti at ang golem ay tila pantay-pantay at pinasigla siya ni Ina para mapalakas ang kanyang kakayahang labanan. Pagkatapos gawin iyon, pumunta siya sa tabi ni Merek at kinuha ang bead na hindi niya naproseso dati, marahil para subukan muli. Sigurado, ginawa niya iyon at nagawa niyang kumuha ng divinity mula dito, na medyo marami. Pinick up siya ni Marak at sinabing kasing lakas na siya ng isang diyosa mula ngayon. Consumed niya ang gusot na beat ng divinity ng sabay-sabay. Talagang nakatingin lang si Deikia sa kanya habang pinapalipad-lipad ang Ina, na napapansing magkasundo na silang dalawa. Baka balang araw, magkasundo rin sila ng ganoon. Nagtaka naman si Merek dahil akala niya, ganoon na sila ka-close. Nagkakamali ba siya? Namumula siya habang sinasabi na hindi naman ganoon kay Marak, na para bang kapag tinawag niya ito, dumarating agad. Kaya naman napaka-useful niya. Sa huli, nadaig ng higanti ang malaking kaaway at ipinagdiwang iyon sa pamamagitan ng pagdurog ng ulo nito sa hangin. Iniisip ni Merek na gagamitin niya ang 10,000 divinity para palakasin ang authority depende sa sitwasyon. Hindi pa niya magagamit ang authority tulad ng Sword of Corruption dahil magiging useless ito sa isang urgent na sitwasyon. Sinabihan niya ang lahat na umalis na at pinapabaling muli sa kamay ang Ina dahil mas safe iyon. Habang naglalakad sila sa kakaibang pasilyo, may nakita ang higanti sa harapan niya, pero iyon lang ang magagawa niya dahil agad siyang itinulak ng parang isang robot. Sinaklot ni Marak si Deikia para protektahan ito sa mga gumuhong bato at alikabok, na nagbigay din sa kanya ng pagkakataong makita ang kalaban, si Amea, na tila nag-charge ng isang bagay. Mukhang alam ni Marak kung ano ito at inactivate ang Text of Corruption. Sinabihan niya si Deikia na humawak ng mahigpit dahil tatakbo siya ng pinakamabilis. Patuloy na nakikipaglaban ang higanti sa mecha ng walang tigil. Tinanong ni Deikia si Marak kung iiwanan na nila ang higanti, pero alam ni Marak na magiging maayos lang ito. Babalik lang ito ng mag-isa kapag nagawa na nitong mapatagal ang oras para sa kanila. Sa huli, nakarating sila sa isang malaking pintuang metal, na biglang bumukas at nagpakita ng isang grupo ng mga robot soldier na armado ng steel blades. Agad silang sumugod sa grupo, at pinahihit ni Marak ang kanyang espada at sinabihan si Deikia na kumuha sa kanang bahagi habang kumuha siya sa kaliwa. Pagkatapos ng labanan, habang nakatingin si Marak sa huling robot, tinanong ni Deikia kung naging useful ba siya, na kinumpirma naman ni Marak, pero meet siya ng maraming magic ngayong araw. Dapat ba silang magpahinga? Sinubukan niyang sabihin na kaya pa niyang lumaban, ngunit naantala siya sa pagdating ng mecha, na agad na itinutok ang baril sa kanila. Napansin ito ni Marak at hinayla si Deikia sa isang ligtas na lugar habang pinaulanan sila ng bala ng mech hanggang sa maubusan ito ng bala. Sinamantala ni Marak ang pagkakataong ito para tumakbo, ngunit doon niya napansin na kinakaladkad pabalik ng mecha ang mga basyo ng bala, na may malakas na magna. Sa kabilang kamay nito. Tinanong ni Deikia kung ano ang dapat nilang gawin, at tinanong ni Marak kung matatamaan ba niya ng magic ang baril ng mech, mas mabuti kung may explosive spell.
Nabanggit niyang kaya niya, na ikinatuwa ni Marak, pero dapat iputok niya ito kapag magpapaputok na ulit ang mech. Sa gayon, patiently nilang hinintay kung kailan magpapaputok ang mech. Ngunit nang gawin ito, sinigawan ni Marak si Dekia na gawin ito, at ginawa nito, at nagpadala ng malaking fireball sa braso ng mech at naantala ang pag-target nito. Nabanggit ni Marak na nakuha niya ito at nagsimulang tumakbo palayo habang patuloy na binobomba ni Dekia ang maker ng kanyang mga fireball, ngunit alam ni Marak na malamang wala na siyang masyadong mana. Kailangan nilang makahanap ng exit ng mabilis. Sa huli, nakarating sila sa isang pintuang ginto, na sinubukan ng desperado ni Merrick na sipain, ngunit hindi ito gumalaw, na dapat niyang iwasto dahil wala silang masyadong oras para mag-aksaya ng oras. Ibinalas niya si Dekia at ipinaliwanag na ito na marahil ang pinto ang kailangan nilang daanan. Kaya, susubukan niyang siyasatin ito ng mas mabilis hanggat maaari dahil tiyak na aabutan sila ng mecha sa lalong madaling panahon. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang chainsaw para putulin ang pinto, na tila gumana, ngunit biglang gumaling ang pinto at may lumabas na mensahe sa kanyang isip. Walang shortcuts. Iniisip ni Marak na napipilitan silang labanan iyon, ngunit paano niya dapat haharapin ang isang napakataas na Metal Gear? Hiningi niya kay Dekia ang isang huling push at pagkatapos ay aalagaan niya ang natitira. Nangako siya, habang hinihila ng mecha pabalik ang mga bala nito, itinapon ni Merrick ang kanyang espada dito para mapigilan ito at sinabihan si Dekia na tamaan ito. Nagsimula siyang umawit at naglabas ng isang huling malaking atake, na nagpabagsak sa kanya sa lupa, ibig sabihin, si Marak na lang ang natitira para lumaban. At dahil wala ng oras para sa anumang bagay, ginamit niya ang Sword of Corruption para subukang tusukin ang mech. Ngunit ang corruption ay napatunayan na masyadong mabilis. Kaya sinubukan niyang gamitin ang kanyang kabilang kamay para itulak ito. Ngunit nagsimulang umalis ang kanyang lakas dahil ang kamay na ito ay dumanas din ng kaparehong kapalaran. Iyon ay kapag may lumitaw na isang glimmer of hope habang nag-transform pabalik sa kanyang anyong tao ang ina at itinulak ang espada para kay Merrick na winasak sa wakas ang mecha at napansin ito ni Dekia na conscious pa. Nahulog sa lupa si Marak at pinatalo ng ina para sa kanya at sinubukan siyang hawakan. Sa huli, nagising si Marak na may sigaw na tinatanong ang ina kung maayos ba siya. Nasa tabi niya ito at nabanggit na maayos siya, na lubos na ipinagpapasalamat ni Merrick. Ipinaliwanag din niya na inako niya ang sarili na ilipat siya at si Dekia sa isang ligtas na lugar. Pero nakita ba niya kung gaano siya kakol? Kinumpirma ni Marak na napakakol niya. Kung hindi dahil sa kanyang matapang na pagtulak, hindi nila masasalanta ang mech na iyon. Nagising si Dekia at tinanong kung patay na siya, at kinumpirma ni Marak na hindi naman. Ngunit makalakad na ba siya ngayon? Sinabi ni Dekia na kaya niya dahil nakapagpahinga siya ng husto. Pero nasaan na sila ngayon? Nabanggit ni Merrick na narating na nila ang kanilang destinasyon at may tanong sa kanila ang pinto. Ano ang eternally lovely? Medyo naguluhan si Dekia ngunit alam na ni Merrick ang sagot na inaasahan mula sa isang mother-daughter duo. Ang sagot ay si Aisha, ang tunay na pangalan ng kanyang ina. Bumukas ang pinto at isang hologram ang tumalon sa harapan nila at nagpakilala bilang ang pinakamahusay na blacksmith sa Imperyo Sun o isang hologram para maging tumpak. Medyo nagulat si Marak dahil una, nakaharap nila ang isang robot na may Gatling gun at ngayon, nakikipag-usap na sila sa isang hologram. Ano bang klaseng mga bagay ang nangyayari sa sinaunang imperyo? Umuulit ang hologram, na iniisip ni Marak na dahil patuloy silang nakatayo sa parehong lugar. Napatunayan iyon na totoo habang sinasabi ni Solon na nagawa nilang makalusot sa guardian na ginawa niya. Quite amazing. Tinanong ni Dekia si Marak kung paano niya nalaman ang sagot sa bugtong kanina, at sinagot iyon ng hologram para sa kanya. Nagtanong siya dahil pumasok sila gamit ang key na naiwan ng kanyang ina. Ngunit kung hindi man lang nila nalaman ang pangalan nito, wala siyang dahilan para iwasan sila. Sinabihan ni Marak si Dekia na medyo kakilakilabot kung mali ang nakuha nilang pangalan. Sinabi ni Silan na malamang napakahirap makarating dito, kaya dapat pumasok sila at magpahinga dahil karapat-dapat sila roon. Pagkatapos maligo ni Marak, pinunasan niya ang kamay ng ina ng basahan hanggang sa dumating si Dekia at sinabing napakaganda ng paligon sa lugar na ito dahil nawala ang laha. Ng pagod niya, nabanggit ni Marak na napa-refresh din siya. Pero nag-enjoy ba siya sa loob? Kumpirmado ni Dekia na oo.
Hindi pa niya nakita ang mga uri ng contraption na iyon, ngunit may mga detalyadong paliwanag para sa bawat isa na nakasulat sa sinaunang wika, na nagbigay daan din sa kanya na glaba ng damit habang nakaka-relax na paliligo. Ang galit na dati niyang nararamdaman kay Son ay nabawasan ng kahit kalahati, isinasaalang-alang kung gaano kaganda ang lugar na ito. Bigla siyang lumitaw nang marinig ang kanyang pangalan at tinanong kung nagpahinga ba sila ng maayos. Anyway, dinala niya ang mga bagay na nahulog nila papunta rito. Isa sa mga ito ay ang singsing na ibinigay ng priestess kay Merrick, isang bagay na magagalit sana siya kung nalaman niyang nawala ito. Pagkatapos nilang makuha ang mga item, sinabihan niya silang sumunod daw ang ibibigay niya ang item na hinahabol nila. Pinangunahan silang lahat sa isang magandang pasilyo na malaki rin. Tinanong ni Selen kung sino sa dalawa ang kukuha ng number 1 item niya, ngunit doon ibinunyag ng ina ang kanyang sarili at sinabing nandito rin siya. Nagulat siya at tinanong kung sino ang kukuha ng item. Nabanggit ni Merrick na siya ito, na naitala ni Son, ngunit hindi maganda na pauwiin lang ang dalawa ng walang dala, kaya dapat sundan nila siya dahil gagawin niya ang gusto nila bilang gantimpala. Sa gayon, hinati niya ang kanyang sarili sa 3 hologram, at sinundan ni Merrick ang nasa gitna at sa huli ay nakuha ang pinakamahusay na piraso na ginawa na napunta sa kanyang dominanteng kamay. Isinuot ito ni Marak at agad itong naayos sa kanyang kamay, ngunit pagkatapos ay nagsimula itong bas ng energy habang may nakasulat dito. Nabanggit na i-re-register lang siya bilang user. Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay sumigaw, i-activate, at pindutin ang button. Medyo nahihiya si Mar dito, ngunit ginawa ito na nagpapalaki sa item sa kanyang katawan at nag-transform sa isang mysterious robotic appendage. Hindi makapaniwala si Silong na sumigaw talaga siya dahil ang kailangan lang niyang gawin ay pindutin ang button. What a buffoon! Humingi siya ng paumanhin sa sobrang pagtawa. Ipapaalam niya kung paano ito gumagana bilang kapalit. Biglang lumiwanag ang pasilyo at sinabihan siya ni Son na iunat ang kanang kamao. Ang item na ito ay basically nagbabasa ng kanyang isip. Kaya ang kailangan lang niyang gawin ay isipin ang isang maliit na kanan na pinaputok mula sa kamay na iyon. Ginawa lang iyon ni Marak at may lumabas na kanan sa kanyang kamay na agad na pinaputok na lumikha ng malaking pagsabog. Ipinaliwanag niya na ang espesyal na kanan ay hindi maganda sa long ranges, ngunit gumagana ng mahusay sa short ranges, at ang energy na ginagamit nito ay ang mana sa lahat ng dako, kaya nagre-recharge ito ng mag-isa. Maaari siyang mag-charge ng hanggang 3 atake ng sabay, na tumatagal ng 20 minuto upang makumplito. Naglabas din siya ng maraming useless na exposition, na naguluhan kay Merrick, ngunit may naisip siyang kawili-wili. Dapat niyang pagsamahin ang anumang iba pang numbered item na mayroon siya, dahil may mangyayaring kawili-wili. Hinayla ni Merrick ang kanyang chainsword at tiyak, sinimula ng number 1 na lutisin ito sa ilang kakaibang mayasma bago lubusang kinain ito, na nagbigay sa kanya ng 2 bagong opsyon. Ang una ay tila para tawagin ang blade, ngunit ang pangalawa ay talagang isang nakatagong blade. Nabanggit ni Saloni na ang item na ito ay buhay niya, ang kanyang huling pagsisikap na pagsamahin ang divinity at mana sa isa. Sumasang-ayon si Merrick na ito ay tunay na amazing na alam na niya. Ngunit sinabi rin niya sa kanya na ito ay gawa sa immortalium, kaya medyo matibay ito dahil kahit masira ito, makakapag-regenerate ito. Agad na naisip ni Marak ang corruption blade. Kaya hinayla niya ito at hinawakan ng kanyang transformed na braso, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, nagsimula itong gumawa ng isang bagay at kalaw-angin ang kamay. Sa sandaling magsimula ang kalawang, naabisuhan si Merrick na mayroon siyang 70 segundo hanggang sa hindi na posible ang restoration. Nagulat siya sa halagang iyon. Magkakaroon siya ng sapat na oras kahit pagkatapos talunin ang isang higanti tulad ng nauna. Sa ganito, dapat ay magamit niya ng medyo mahusay ang Sword of Corruption. Bumalik din si Daikia mula sa kanyang pamimili at tinanong kung ano ang nakuha niya. Nabanggit ni Marak na nakuha lang niya ang isang bracelet na nagiging armor. Pero ano ang nakuha niya? Nag-flare up siya ng buhok at hiniling sa kanya na hulaan, at nabanggit ni Marak na iyon ay tiyak na ang nasa leeg niya. Kumpirmado ni Daikia iyon. Nakatutulong ito sa kanya na kontrolin ang mana tulad ng singsing na mayroon siya, ngunit wala itong limitasyon na amazing. Bukod dito, maaari rin niyang gawin itong mask, na sa palagay niya ay medyo nakaistilo.
Natutuwa si Merrick na nakakita siya ng isang bagay na kapaki-pakinabang. Ngunit biglang, hinayla ng ina ang kanyang mga damit, at tinanong niya kung hindi niya gusto ang kanyang gantimpala. Hiningi niya ang kanyang kaliwang kamay, na ibinigay niya, para lang lagyan ng singsing ng ina. Maaari nilang makilala ang lokasyon ng bawat isa dito, at mapoprotektahan din sila nito ng isang beses sa isang araw kung kailangan. Alam ni Marak na malamang naiinggit siya sa singsing na ibinigay sa kanya ng kanyang master, na medyo nakakatawa, ngunit nagpapasalamat pa rin siya at pinaikot ito. Lumilitaw din si Solon at tinanong kung ano ang gagawin nila ngayong nakuha na nila ang kanilang mga gantimpala. Maaari na silang umalis ngayon o manatili ng kaunti. Tinanong ni Marak si Dekia kung ano ang dapat nilang gawin, at payag naman itong umalis. Ang paliligo na ginawa nila ay talagang pinalakas siya pagkatapos ng lahat. Ganito rin ang pakiramdam ni Marak, kaya pinili nilang umalis. Payag naman si Cylon, ngunit may kondisyon siya. Ang key na ginamit nila para makapasok, gusto niyang makuha ito. Tinanong ni Dekia kung ano ang dapat nilang gawin, na pinag-isipan ni Merrick. Nangako sila sa arkeologo na ibibigay ang key, ngunit ayaw din niyang matapos sa masamang panig ni Son. Kaya, mas mabuting ibigay na lang ito sa kanya. Ginawa iyon ni Dekia, na nagpapasalamat si Son. Sa gayon, oras na para magpaalam. Biglang, may lumabas na kamay sa dingding at itinulak sina Merrick at Dekia sa isang portal. Bago ganap na gawin ito, sinabihan ni Son si Marak na kung kokolektahin niya ang lahat ng 10 numbered keys, may mangyayaring napakakawili-wili, kaya dapat gawin niya ang kanyang makakaya. Itinulak agad ng kamay palabas, na hindi inasahan ni Merrick, ngunit tiyak na medyo nakakatawa. Namangha si Dekia na gumawa lang siya ng portal na parang walang anuman. Ngunit pagkatapos ay bigla siyang may naamoy na dugo. Kumpirmado ni Merrick ang kanyang hinala at hinubad ang kanyang robe. Balak niyang bigyan ng medyo mainit na pagtanggap ang mga taong iyon bilang human slaughterer. Sa loob ng kuweba, tumatakas sina Foserina at dalawang subordinate mula sa isang medyo malaking bilang ng mga higanteng paniki. Nakilala niya ito bilang isang ambush, ngunit biglang nahulog sa lupa ang isa sa mga subordinate, naging biktima ng mga paniki. Bago nila maabot ito, pinunit niya ang isa sa mga ito gamit ang kanyang martilyo at tinanong kung nasaan ang Thron na bastardo na iyon. Sinabihan siya ng isa sa mga subordinate na nasa pinakaharap siya ng grupo. Malamang tumatakbo pa rin siya. Nagsabi siya sa tauhan na sabihin sa kanya na maghukay ito ng buong lakas ng kanyang mahika, parang nakasalalay ang kanyang buhay, dahil totoo namang ganoon. Ayaw umalis ng tauhan, ngunit sinigawan niya ito upang ihatid ang mensahe. Nang wala na ang mga ito, nagpasya siyang lipulin ang mga paniki at tapusin ang kanyang trabaho. Sinimulan niyang durugan ang mga paniki ng sunod-sunod, at mga bangkay na lamang ang naiwan. May isang estranghero na sumunod sa kanyang landas ng mga bangkay, na manghasa kung ano ang kayang gawin ng isang may sungay na nilalang. Ngunit ang kasama nito ay walang pakialam doon. Mas nag-aalala ito sa kanyang mga paniki. Dapat na silang umalis bago mamatay ang lahat. Biglang lumitaw si Foserina sa likuran nila at nagtanong kung sinong nagsabing maaari silang umalis. Ngunit sa parehong sandali, may isang babaeng lumitaw sa likuran niya at nagtanong kung bakit kailangan pa nilang humingi ng permiso rito. Nabigla si Foserina. Gayunpaman, nagawa pa rin niyang sumugod, ngunit nahuli ng babae ang kanyang atake. Dapat talagang mag-ingat siya sa paggamit niya ng bagay na iyon. Baka masaktan siya, hindi ba niya alam? Puna ni Foserina, sinadya niyang saktan ito at naghanda ng isang malakas na atake. Ngunit bago pa man niya magawa ito, nag-snap ng mga daliri ang kalbong estranghero, at may isang kadiliman na pumulibot kay Foserina, pinigilan ang lahat ng kanyang kilos at iniwang nasa awa nila. Tinanong ng kalbo kung nasaan ang relikya, ngunit hindi talaga alam ni Foserina. Tiningnan ng babae ang kanilang beastmaster, at nakita nitong pinagpira-piraso ito ng isang misteryosong tao na may isang talam na sabik na humiwa ng laman. Agad na sinubukan din siyang sakmalin ng kalbo, ngunit gamit ang text of corruption, ayaw lumapit ng mga madilimang galami. Pinuputol niya ang mga ito ng parang mantikilya, at napagtanto ng babae na gumagamit siya ng divinity, ngunit huli na ang lahat. Habang dinudurog ni Merrick ang babae hanggang maging maliliit na bato, lumingon siya sa kalbong estranghero at ipinagtanong kung ilan pa ang narito. Alam ng kalbo na nasa panganib siya.
Kaya't tinipon niya ang maraming enerhiya upang durugan ang lalaki sa harapan niya, at mukhang nagtagumpay naman si Ngumiti siya sa kanyang tagumpay, ngunit biglang nagsimulang pamunit ang chain blade sa laman ng kanyang summon. At lumabas si Merrick na mukhang isang tunay na slasher, handang kumuha ng isa pang buhay. Isang araw, mula sa kalangitan, nahulog ang 4 na bituin sa lupa. Bumaba rin ang mga anghel, at nanawagan ng isang banal na digmaan. Tinawag nila ang lahat ng sumusunod sa kalooban ng langit na patumbahin ang mga nagbagsak na Diyos, at gagabayan nila sila. Ito ang kalooban ng Diyos. Tinipon ng 4 na bituin ang mga mandirigmang magdadala ng kanilang kalooban, at tinanong ng pinakamalakas kung mayroon silang pagpupugay na kinakailangan para paglingkuran ang mga nagbagsak na Diyos. Ang tanging pagpupugay na hiniling ng mga bituin ay pagpatay. Hindi sila mag-aatubili, hindi sila magtatanong, at gagawin nila ang iniuutos sa kanila. Tiyak na ito ay para sa kanilang kapakanan. Pinangalanan ng mga bituin na bumaba ang pangkat ng mga mandirigmang kanilang tinipon na Annihilation Crew. Said, muling itinanong ni Marak kung ilan sila, ngunit walang imik ang kalbong estranghero at sinubukang gumamit ng isa pang kakayahan. Panandalian lamang ang kanyang pagsisikap dahil agad siyang sinakmal ni Marak at muling itinanong. Tinanong ng lalaki kung bakit niya sasagutin, at binigyan siya ni Marak ng dahilan sa pamamagitan ng matinding suntok. Nagpakumbaba siya. May isa pang pangkat bukod sa kanila. Kung pakakawalan siya, ipakikita niya ito. Pinatay lamang ni Merrick sa pamamagitan ng pagpitlag sa leeg nito. Hindi niya nakikipagnegosyo sa ganitong uri ng mga tao. Ang babaeng naging bato kanina ay tila nakaligtas sa kanyang atake, at handa nang gumanti kay Merrick. Ngunit doon niya napansin ang talam na matagal nang nakabaon sa kanyang dibdib. Nagsimula niyang maramdaman ang epekto nito habang unti-unting natutunaw ang kanyang balat, at kailangan na lamang ni Merrick na dumaan sa kanya upang matuno siya ng tuluyan. Tinanong niya si Foserina kung nasaan ang kanyang susunod na laban, ngunit hiningi muna nito na pasanin siya. Mabuti iyon, di ba? Ginawa niya ito, at naisip ni Foserina na hindi naman ito masama, ngunit tiyak na kakaiba ito. Hindi niya alam kung sino ito, ngunit maaari kaya nitong tulungan siya. Ipinakilala ni Merrick ang kanyang sarili ng walang pagbabago ng mukha bilang human slaughterer, na ikinabigla ni Foserina. Gayunpaman, nang makita ang kanyang katawan, sinabi niya na kung tutulungan siya nito, gagawin niya ang anumang naisin nito. Biglang may naramdaman si Marak sa kanyang tiyan, ang kamay ni Foserina, na hindi mapigilan ang sarili. Ginampanan ni Marak ang kanyang papel at sinabihan siya na dalhin siya sa mga baboy na kailangang patayin kung hindi niya kailangang patayin ang sarili niya. Sumang-ayon si Foserina at muling humingi ng tulong, ngunit hindi siya tinutulungan nito dahil mabait ito. Nais lamang nitong pumatay ng mga tao. Bago umalis, kinain niya ang katawan ng kalbong lalaki, ngunit wala nang naiwan upang kainin sa babaeng naging bato. Sa hinaharap, kailangan niyang huwag gamitin iyon sa mga target na maaari siyang kumuha ng maraming divinity. Lumuhad siya upang pasanin si Foserina. Mabilis siyang tatakbo, at hindi niya ito makakasabay. Kung ayaw niyang mamatay, dapat ay tama ang paggabay niya sa kanya. Mukhang masaya naman si Foserina na gawin ito, na kahit na ano pa ang mangyari. Hindi niya ito ginagawa para sa kanya. Nais lamang niyang may mapatay. Habang tumatakbo si Merrick, tinitingnan siya ni Dekia mula sa likuran at pinili itong sundan kapag malayo na sila. Sinubukan ni Throno na putulin ang matigas na bato. Pinapalakas ng loob siya ng iba sa pamamagitan ng pagsasabing naghihintay sa kanila ang kanilang kapitan. Bigla nilang nakita na bumalik ang mga paniki, at lalo pang pinilit ni Thronon. Naging epektibo ito dahil nakagawa sila ng butas, ngunit hindi ito sapat, at kailangan nilang maghukay ng maghukay. Pumasok sila sa loob ng tamang oras, at ginamit ni Thrawn ang kanyang mahika upang takpan ang daan-pi. Abalik, habang isang paniki ang ipinasok ang ulo nito, at naputol ito. Natutuwa si Throno na nakaligtas sila, ngunit ito ay salamat sa sakripisyo ni Foserina na hindi niya malilimutan at umaasang mababayaran ito balang araw. Ngunit hindi niya alam, nasasabik na siya sa buhay. Ang grupo na humahabol sa mga arkeologo ay dumating sa butas, at nagtaka ang isa sa kanila kung bakit ang hirap nilang mahuli. Puna ng pinuno, mas malakas sila kaysa inaasahan, ngunit nagtaka ang isa pang miyembro ng pangkat kung talagang nasa kani. Laang relikya.
Sinabihan siya ng pinuno na huwag mag-alinlangan dahil kayang subaybayan ng mga nasa itaas ang mga relikya. Ito si Jemol, ngunit sinabi ng isa pang babae na hindi lamang ito ang problema nila ngayon. Alam ni Jemol na hindi nila maaaring hanapin ang relikya sa lahat ng dako. May balita siya na ginamit na ng iba ang isang relikya upang lumikha ng isang perpektong pagkakatawang tao. Tinanong ng pinuno kung ano ang kinalaman nito sa kanila, ngunit sinabi ng dalawang babae na maaari silang gumawa ng isang katulad, marahil mas malaki pa. Naiintindihan ng pinuno, ngunit dapat nilang habulin ang mga arkeologo ngayon. Iniutos niya kay Jemol na buksan ang pinto, at ginamit nito ang kanyang mahika upang hatiin ang mga bato, at bumagsak ang mga ito. Bago sila makapagsimula, nagsimulang magwala ang mga paniki, na nagpapakita na ang ibang grupo ay nasa peligro. Alam iyon ng pinuno, at dahil hindi gusto ni Jemol ang grupong iyon, at ang kanilang misyon ay kunin ang relikya, iyon ang gagawin nila. Patuloy na hinahawakan ni Fasirina si Merek, at tinanong niya ito kung ano ang ginagawa nito. Tinanong niya kung interesado ito sa arkeolohiya, ngunit nais na nitong masagot ang kanyang tanong bago niya ito patayin. Ipinaliwanag niya na siya ang kapitan ng Royal Archaeologist Team. Maaari niya itong bigyan kaagad ng trabaho kung nais nito. Sinigawan niya ito ni Merek na huwag siyang hawakan. Puputulan niya ang mga daliri nito. Tinanong din niya kung bakit hindi ito nag-aalala. Akala niya ay nasa panganib ang kanyang koponan. Hindi alam ni Foserina kung patay na sila o hindi. Wala talagang saysay na malungkot. Sa huli, nakarating sila sa isang malaking butas kung saan tiyak na pumunta ang kanyang mga tauhan. Ito ang lugar kung saan namatay ang Princess Ceylon. Alam ni Marak ang pangalang iyon at nabigla na ang kakaibang babaeng nakilala niya ay isang prinsesa pala. Ipinaliwanag ni Foserina na ito ang kanyang laboratorio, ngunit pati na rin ang kaniyang kuta. Sa sinaunang imperyo, walang mga problema. Noong panahon ng pamumuno ng kanyang ina at ng emperador, si Yangla. Gayunpaman, nang dumating ang oras upang pumili ng tagapagmana, tinanggihan ni Ceylan ang trono. Kaya, isang ampon na anak mula sa isang maharlikang pamilya ang kumuha nito. Natural, dahil tinanggihan niya ang trono ng direkta, walang mga problema sa simula. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, nilikha ni Selong ang immortal. Ang ipapaliwanag niya mula ngayon ay isang teorya lamang. Kaya, dapat niyang tingnan ito ng may pag-iingat. Para sa sinaunang imperyo, na itinayo pagkatapos wakasan ang panahon ng mga masasamang mage, walang kaaway na maaaring tumugma sa kanila. Gayunpaman, salamat sa Immortalium, nakakuha ng katanyagan ang anak. Pinasigla ng emperador ang kanyang hukbo ng malaki upang patatagin ang kanyang kapangyarihan. Ngunit ang dapat sanay nakatulong sa kanya ang siya pang nakasama sa kalaunan, isang pangkat ng mga revolusyonaryo ay nabuo, na inutulak si Ceylon na maging empress. Wala pa ring pakialam sa trono si Ceylon, na lalo pang nagpaigting sa pagnanais ng mga revolusyonaryo na mailuklok siya sa mataas na posisyon. Inakala nilang mas magiging mabuti siya kaysa sa isang emperador na ang tanging inintindi ay ang kapangyarihan. Sa huli, isang digmaang sibil ang sumiklab sa pagitan ng mga revolusyonaryo at ng militar. Parehong panig ang nagtangkang kumbonsihin si Son upang tulungan sila dahil siya lamang ang gumagawa ng Immortalium. Naniniwala ang emperador na kakampihin siya ng kapatid niyang babae samantalang naniniwala naman ang mga revolusyonaryo na hindi tatalikod si Son sa masisipag na mamamayan. Gayunpaman, gumawa siya ng isang desisyong nagtaka sa kanilang dalawa, ang manatiling neutral. Dahil dito, parehong itinuring siyang kaaway ng dalawang panig. Naging isa na siyang kailangang hulihin at gamitin para sa sariling kapakanan imbes na ang dating pagkatao na kilala nila. Lahat sila ay pumunta sa kanyang laboratorio, handang pasunurin siya. Ngunit mga metal na kawal lamang ang sinalubong nila na napakalakas upang talunin. Naramdaman ni Marak ang mga metal na kawal na iyon sa kanyang sariling katawan. Dahil hindi siya maabot, ang dalawang panig ay nagsimulang kumuha ng mga inosenteng buhay upang magpagalaw sa kanya, nang gagalaiti nga si Son sa katotohanan ito, at pinasyahan niyang wakasan ang digmaang sibil. Dahil parehong masama ang dalawang panig, aalisin niya silang dalawa at tapusin ang walang saysay na digmaang ito. Karamihan sa mga makasaysayang teksto ay nagsasaad na isang hukbo ng mga walang pusong metal ay patuloy na daloy mula sa kanyang laboratorio. Kaya, pinaniniwalaan na ang mga android ay kumampi sa kanya.
Upang harapin ang bagong banta na ito, ang emperador at mga revolusyonaryo ay natapos bilang mga kaalyado. Sa pagkakaalyong iyon, inilagak nila ang lahat ng kanilang mga mapagkukunan sa iisang proyekto. Ang mga eksperto, isang buong pangkat na binubuo lamang ng mga eksperto ang tumagos sa laboratorio, at sa huli, nagawa nilang asasinahin si Solon, at natapos ang kanyang mga plano. Gayunpaman, walang ekspertong nakabalik mula sa lugar na iyon. Ngunit walang nakaalam kung bakit. Walang mga tala na naiwan pagkatapos ng lahat. Ang laboratorio ni Solon ay naging isang restricted area, kaya walang nakapasok at nakakita kung ano ang nangyari. Itinanong ni Marak kung ano ang nangyari sa imperyo pagkatapos ng kanilang tagumpay kay Foserina na binanggit na ito ay karaniwang kalokohan lamang ng tao. Matapos matalo ang kanilang karaniwang kaaway, muling nag-away ang emperador at mga revolusyonaryo, na nagdulot ng pagbagsak ng imperyo. Mabuting nakikinig si Marak, ngunit curious na malaman kung alam niya ang tungkol sa mga numbered artifact ni Son o anuman ang tawag sa mga iyon. Walang ideya si Foserina tungkol sa mga ito, at nakuha ni Marak ang nangyari. Malamang, natalo ang mga eksperto. Tinulungan siya ng kanyang demonyong ina na magpanggap na patay at pagkatapos ay ginawa niya ang mga numbered item. Biglang naalala ni Marak ang isang bagay na sinabi ni Foserina. Kung totoo ang kanyang sinabi, hindi ba't hindi sila pinapayagan dito? Kumpirmado ito ni Foserina, ngunit nagtaka si Marak kung bakit dinala niya rito ang kanyang mga tauhan. Sinabihan siya ni Foserina na ito ay isang mahabang at sa totoo lang ay medyo nakakabagot na kwento. Sigurado rin siya na ang karamihan sa mga bagay ay naglaho na sa paglipas ng panahon sa paligid dito, ngunit isang mahalagang bagay ang nananatili, ang mga instruksyon para lumikha ng immortalium. Biglang, may narinig silang hiyawan na nagmumula sa malayo, at lalong mabilis na pumasok si Merek. Karamihan sa mga arkeologo na hindi nagawang makapasok ay patay na ngayon. Isa sa kanila ay buhay pa, ngunit laban sa kanyang kinakaharap, ang mabuhay ay tila hindi sapat. Lumapit ang metal na hayop, at sinimulan niyang ipagpag ang kanyang martilyo sa lahat ng direksyon, ngunit pinutol ng metal na K. Awol ang tuktok nito, at nawalan ito ng saysay. Sa gayon, ang lalaki ay nasa awa nito. Gayunpaman, bago pa ito makapagpatama ng isang suntok, ito ay sumabog at napadpad sa pader. Ito ay dahil kay Merek na ginawang railgun ang kanyang guwantes na lubhang epektibo. Nakita ni Marak ang lahat ng mga taong namatay bago sila dumating at itinuring itong sayang na buhay. Hindi niya maiwasang maraming responsable. Itinanong ni Foserina kung ano ang nangyari sa lalaking natutuwa na nakita niyang buhay pa siya, ngunit sinabihan niya itong tumigil at sagutin ang kanyan. Mga tanong. Una, nasaan ang ibang miyembro? Ipinaliwanag ng lalaki na biglang bumangon ang mga pader at naghiwalay sa grupo. Wala rin silang naapakan. Ang mga lalaking sumunod sa kanila ay may nagawa marahil. Pero hindi mukhang tapos ang laban dahil bumabangon na naman ang metal na sundalo. Sinubukan ni Marak na hampasin ito, ngunit madali itong nabloko ang kanyang atake. Doon napansin ni Marak na ang lalaking ito ay yari sa immortalium. Subalit, kumpara sa malalaking metal na halimaw na kanyang hinarap noon, masyadong mabagal ito, kaya naibigay niya ang isang nakamamatay na suntok na tila nagpahinto sa sundalo. Agad siyang hinayla ni Foserina at sinabihan ang natitirang arkeologo na tumulong na imbis na manood lang, kaya tumulong N. Aman sila. Habang pinipigilan nila ang robot na muling gumagalaw, lumapit si Marak, alam niya na kung karaniwang patalim lang ang gamit niya, wala silang ibubunga kundi ang uubusan lang ang immortalium ng isa't isa. Ngunit ang kanyang sandata ay may kakayahang mag-regenerate, kaya nawawan niya ang ulo ng robot ng walang kahirap-hirap, at natapos ang laban. Masaya ang lahat na nakalagpas sila sa harap na iyon. Ngunit mas nabighani si Mother sa katotohanan kung ibebenta nila ang ganito karaming immortalium, Lee. Feral nalalanggoy sila sa ginto na matatanggap nila. Biglang naglabas ang robot ng makapal na usok. Akala ng iba ay lason, ngunit ang totoo ay natutunaw na ang immortalia, na marahil ay sinadya talaga ang pagganito. Patuloy na nagpapanggap si Merek na baliw habang siya'y nagpupunta sa loob, at si Dekia na may sumusunod mula sa malayo. Nagpasya siyang tumakbo ng mabilis, na nagtaka ang iba sa kanyang bilis. Habang siya'y tumatakbo sa mga bulwagan, may narinig siyang laban sa likod ng isang pinto, kaya pumasok.
Siya at naghanda upang pumatay ng mas maraming robot. Subalit, ang kanyang nasalubong ay nakakagulat. Ang mga arkeologo ay nag-cheer para kay Jemol, na mukhang nahihirapan na labanan ang mga android. Medyo naguluhan si Marne. Bakit pinuprotektahan ng isang masamang mananamba ng Diyos ang mga arkeologo? Hiniling ni Jemol sa mga arkeologo na tumigil sa paggulo at tumulong, na gustong-gusto nilang gawin, ngunit wala silang mga armas at makakaabala lang. Iminungkahi ni Mother na pumasok na lang sila at tumulong pagkatapos niyang mamatay, na hindi alam ni Merrick. Maaaring ito ay isang pagkakataon upang malaman ang higit pa tungkol sa liberasyo. Nakipagdebate ang isang matandang arkeologo na dapat nilang tulungan siya. Malalagay din sila sa peligro kung mamamatay siya. Hindi may kakaila ng iba ang logic at sumugod, ngunit sinigawan sila ni Merrick na huminto. Ang kanilang sinasagasaan ay ang kanyang target na papatayin. Kahit sinong titingin lang dito ay papatayin. Nagtaka ang isa kung iyon ay isang bagong uri ng halimaw, ngunit napagtanto ng isa na iyon ay isang tao. Nakamaskara lang at wala lang damit. Sumugod si Merrick sa isa sa mga android na lumikha ng alikabok. Natutuwa si Jemol na nakalagpas siya sa harap na ito at pinapanood niya si Merrick na nilalabanan ang natitirang mga android. Ginawa niyang power fist ang kanyang guwantes, na nakita ng android, ngunit huli na ang lahat at nawasak ito ng lubusan. Napansin ni Jemol ang isang android na umakyat sa likod ni Merrick at ginamit ang kanyang kakayahan sa bato upang bigyan siya ng oras para umatake. Natutuwa siya na ito ay gumana at muling pinukul ito sa sahig. Nagsimulang magsalita ang android, na tumatawag ng emergency response, na ilabas ang advanced na artifact. Natural na interesado si Merrick dito, ngunit wala siyang oras para hanapin ito ngayon dahil dumating si Foserena na masayang-masaya na buhay ang kanyang team. Imbis na hanapin ito, ginamit niya ang divinity, na napansin ni Jemol. Sinubukan ni Marne na hanapin ang artifact, at mukhang hindi ito nanggagaling sa daan na pinanggalingan nila, kaya dapat ay ligtas ito. Inutusan niya si Foserina na kunin ang kanyang mga tauhan at umalis. Makakaabala lang sila kung mananatili. Humingi ng paumanhin si Foserina sa abala. Gayunpaman, mayroon pa siyang mga 20 lalaki sa paligid ng lugar. Ngunit ililigtas ba niya sila kung makikita niya? Napabuntong hininga si Marks at sinabing marahil ay oo. Doon, tinipon ni Foserina ang kanyang team at umalis na silang lahat. Ngunit pinigilan ni Merrick si Jemol na sumama sa kanila at sinabing siya ay sasama sa kanya. Sinabi niya na mayroon lang siyang ilang mga katanungan para sa kanila. Ngunit hindi nauulit pa si Merrick. Kung magtatangka siyang tumanggi sa kanya ng isang beses pa, mamamatay siya. Dahil malayo na ang team ng arkeologo ngayon, sinabihan ni Merrick na lumabas si Dekia mula sa anino, na natutuwa na. Makahinga ng maayos. Napansin ni Jemol kung paano nagbago ang paraan ng pagsasalita ni Merrick. Kaya sinubukan niyang muling umalis sa pamamagitan ng paggawa ng butas sa pader, ngunit hinawakan siya ni Merrick sa panga at sinabing mamamatay siya kung gagamit siya ng divinity. May ilan lang siyang katanungan na gustong masagot. Ilang tao ang nasa liberasyo. Takot na takot sa buhay niya si Jemol at sinabing hindi niya alam. Nahati-hati sila sa maliliit na grupo, kaya hindi nila alam kung ilan ang kabuuan. Tinanong ni Marak kung paano nakikita ng liberasyo ang mga relikya, na nag-aatubiling sagutin ni Jemol, ngunit sumuko siya matapos ay lapit ni Marak ang kanyang patalim sa leeg niya. Ipinaliwanag niya na mayroon silang mapa ng relikya, ngunit wala ito sa kanya. Tanging mga nakatataas lang ang pinapayagang magdala nito. Tinanong ni Marak kung ilang relikya ang kanilang nakolekta, at sinabi lang ni Jemol na 4. Nakatanggap na si Marak ng sagot na ito noon, kaya sinabihan niya siya na huwag magsinungaling. Sinabihan siya na 4 noon pa mula sa isa pang masamang mananamba. Totoo ang sinasabi ni Jemol. Nasira ang mapa dahil sa mga laban-laban sa ibang mga pangkat at ang mapa ay tumuturo sa iba't ibang direksyon. Ngayon ay tinanong ni Marak kung ano ang ibig niyang sabihin doon at kaya ipinaliwanag niya ang pangkat na Carceres na sinusubukang patumbahin ang mga Diyos at ang pangkat na Bersho na sumusubok na tawagin ang mga Diyos ay naglalaban. Ang mga pangkat ay may 2 relikya bawat isa at narinig din niya ang isang bulong-bulungan tungkol sa pagpatay ng Carces sa isang Diyos kamakailan. Medyo interesado si Marak doon at kaya humingi siya ng mas magandang paliwanag. Walang alam si Jemol dahil hindi siya mula sa alinman sa pangkat.
Bago makapagtanong si Marnak ng iba pa, bumukas ang pinto ng silid at lumabas ang isang makapangyarihang metal na knight na handang pumatay ng walang pag-aatubili. Nakiusap si Jemol na payagan siyang gumamit ng divinity. Nanunumpa siyang hindi siya magkakanulo. Sinabihan ni Mother si Merrick na ang pinakaligtas ay patayin siya, ngunit may bagay na nag-abala sa kanya. Pinuprotektahan niya ang mga archaeologo at hindi siya inatake. At ano pa, malamang sasabihin sa kanya ni Shinetox na hayaan siyang mabuhay. Nagbabadya pa rin ang bastardo na iyon sa kanyang isipan, kaya hayaan niyang makaalis siya ngayon lang. Agad na ginamit ni Jemol ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng isang pagkakataon sa pamamagitan ng pagpapadama sa lupa sa mga paa ng knight, na pinapayagan si Merrick na sumugod na may malakas na suntok. Umikot ang hangin dahil dito, ngunit hindi man lang gumalaw ang knight at binalokon ang atake gamit ang ulo. Gulat na gulat si Merrick, ngunit imbis na atakehin, yumuko ang knight at tinawag siyang successor. Siya, ang ikatlong knight, si Tertia, ay nagbibigay galang. Hindi alam ni Marak kung ano ang nangyayari, ngunit nais ni Tertia na gabayan siya sa administrator ng laboratorio. Tinanong ni Dekia kung ano ang nangyayari at ipinaliwanag ni Marak na sinabihan siya na ito ay laboratorio ni Silan dati, nang unit takot pa rin siya sa metal na lalaking ito, kaya tinanong niya kung hindi niya sila sasalakayin. Sumumpa si Zio sa kanyang pangalan, na hindi mangyayari ang gayong bagay. Ikinatuwa yun ni Marak at hiniling sa kanya na maging gabay nila, na malugod na ginawa ni Tercio. Habang naglalakad, tinanong ni Jemol kung ano ang mangyayari sa kanya ngayong neresolba na ang sitwasyon. Ayaw siyang patayin ni Marak, ngunit ang pagpapanatili sa kanyang buhay ay magdudulot din ng mga problema. Sinabihan lang siya ni Mother na huwag mag-alala at patayin na siya. Ngunit lumapit si Dekia kay Jemol at sinabing malamang na nais niyang bumalik sa kanyang mga kaibigan. Maaari siyang umalis kung nais niya. Itinanggi ni Jemol ang notion. Nakalimutan na niya sina Jezeel at Zorn. Hindi niya sila kilala. Sinabi ni Dekia na malungkot ang kanyang mga salita. Ngunit umaasa lang si Jemol na maiintindihan nila kahit hindi niya sila kilala. Sinubukan ito ni Dekia upang makita kung magbibigay siya ng anumang impormasyon, ngunit wala talagang pakialam si Merrick dahil hindi nila siya mapapalaya at hindi rin siya papatayin. Sasama siya. Marahil ay may gagawin siyang mga gawain at marahil ay magtatanong pa siya ng maraming tanong. Naiintindihan ni Dekia, ngunit dahil sasama siya sa kanila, maaari bang gamitin ang kanyang tunay na pangalan. Sumang-ayon si Marak at tinanggal din ang kanyang maskara dahil ito ay naging masikip. Gayunpaman, gulat na gulat si Jemol. Siya ba talaga ang pari na si Merrick? Tinanong niya kung sikat ba siya at kumpirmado ni Jemol. Siya ang nakipag-away sa Liberasyon ng maraming beses. May mga larawan ng kanyang mukha sa lahat ng dako. Kaya, papatayin din ba niya siya kapag nasagot na ang kanyang mga katanungan? Sinubukan sabihin ni Marne na hindi niya talaga balak gawin iyon, ngunit nanunumpa siyang magiging maayos. Ang gusto lang niya kapalit ay ang kanyang buhay. Sumang-ayon si Merrick. Kailangan lang niyang bitawan ang kanyang binti. Kung sapat na ang oras, baka pakawalan niya siya. Nanumpa ng katapatan si Jemol sa kanya at nangakong magiging kapaki-pakinabang, ngunit sinabihan siya ni Marak na magpatuloy na sila. Sa kalaunan ay nakarating sila sa isang malaking pinto ng vault, na madaling binuksan ni Tercio at sinabi kay Disp Ens na dinala niya ang successor. Tinanong ng kawang na machine kung totoo ang kanyang mga salita at kumpirmado ni Zio na nakatayo siya sa tabi niya. Humingi ng paumanhin si Despens dahil nasira ang kanyang sight sensor, ngunit kung siya ay tunay na successor, dapat mayroon siyang patunay nito. Inilapit ni Marak ang kanyang kamay, na pinapayagan si Despens na makita na mayroon siyang isa sa mga numbered item. Hindi naman sila pinabayaan ni Mother. May isang bagay na gusto malaman ni Marak. May mga taong pumasok sa lugar na ito na umalis na. Ipinaliwanag ni Despens na mayroong kabuuang 24 na tao na naiwan. May isang grupo ng 2 at isa pang grupo ng 22. Nakikipaglaban sila, kaya matagal-tagal bago maubos ang mga sira nilang sundalo. Si Zio na lang ang natitirang knight nila. Naiintindihan ni Marak, ngunit nais niya na huwag patayin ang alinman sa 22 at pakawalan sila. Ginawa ni Despens ang iniutos sa kanya at sinabing itutok nila ang natitirang puwersa sa grupo ng 2 tao. Nakiusap si Jemol na pakawalan din sina Jezeel at Zorn.
Nangako siyang susubukan ng mas mahirap. Maglalaba pa siya ng kanilang mga damit. Nagsimulang magalit at mangutya si Mother, ngunit sinabihan siya ni Merrick na kumalma. Mas maganda ang babaeng ito kaysa sa ibang masasamang mananamba ng espiritu. Maasikaso siya sa kanyang mga kaibigan sa kabila ng sitwasyon. Sinabihan niya si Despens na pakawalan din ang iba.